Mainit pa rin pinag-uusapan sa mundo ng politika ng social media at mainstream media yung ginawang maagang pagdedeklara ni Vice President Sara Duterte na siya ay tatakbo sa 2028 presidential election. Marami nagsasabi na itong ginawa niyang ito ay medyo risk dahil nga very risky dahil nga sa may mga nangyari ng ganyan na nag-declare ng maaga hindi pinalad na maging presidente tulad nga ni Manny Villar at saka ni Jojo Binay, di ba? So, pwedeng ganyan din daw yung sapitin ni Sara Duterte sa ginawa niyang itong maagang pagde-declare ng takbo sa 2028. Pero meron naman nagsasabi na tama lang yung ginawa niyang pagde-declare gawa nga ng mas makikita niya na kung sino-sino yung magiging kalaban niya pagdating dun sa 2028. Ngayon, meron naman nagsasabi na itong ginawa niyang pag-declare nga ng maaga isang uri lamang po ng strategy, which is tama naman. Kasi nga 'di ba, sa kahit na anong laban naman na papasukin mo, dapat meron kang strategy para malaman mo paano mo i-counter yung mga yung mga galaw ng yung mga kalaban. So, sabi rito ng isang political analyst na napakaganda nga daw ng strategy na ginawa nito ni Sara Duterte dahil nagulo lalo yung mga makakalaban niya sa politika, especially yung House of Representatives, number one yan, na nasira yung kanilang magiging diskarte pagdating sa impeachment dahil nung una, nung hindi pa nagde-declare, medyo hesitant na yung ibang congressman dahil nga nasa survival kumbaga survival period na sila dahil nga papalapit na yung 2028 election. So, ngayong nag-declare na si Sara Duterte, mas lalo silang mahirapan na pumirma dahil malalaman ng mga constituent nila na kung sila ay pipirma, pwede silang, pwede nilang ikatalo. Kaya medyo maganda yung strategy ginawa ni Sara Duterte. Hindi lang yung mga makakalaban niya sa 2028 yung magugulo, pati yung mga tukmol na congressman na nagbabalak na i-impeach ito si Sara Duterte. Ngayon, pag-usapan natin, maganda ba yung strategy ginagawa ni Sara Duterte o hindi? Yan po ang ating aalamin. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka naman pwedeng pakipindot po muna yung subscribe button at the same time palike na rin po ng video. Wala naman pong bayad dyan. Kaya pindot na. So ito, panoorin po natin. Yung epekto nito sa impeachment, kasi alam natin numbers game ito, nakikita nyo rin po ba na sa hanay po na dyan sa, lalo na una, dyan sa Kamara, either dyan ba sa komite o di kaya sa kabuuan sa plenaryo, maiiba ang magiging tahak nitong proseso or itong impeachment case po laban kay VP Sara? Oo, maiiba yan. Saan ka naman nakakita? Ikaw ha, ulit. Ang mga politiko, very particular yan sa numero. Kung nakikita mo yung nagdeklara kahapon ay siya ang leading candidate, ikaw pa naman isasagasa dyan. Oo, hindi niya hawak ang COMELEC, yung mga traditional gatekeeper sa boto. Pero makita mo, pagbaba mo sa distrito mo, ang taong bayan nagsasalita at nagtatanong, hindi pa magbabago ang iyong boto dyan. Ang balita ko, Admar, may 106 composed of party list and Northern Luzon Alliance, 106. Mababa yun dun sa 256. Na 256 ba nung impeachment na una, no? Yung bang 106 tatagal? Sa tingin ko hindi kasi marami pa mga bagay-bagay na ang tawag ko doon extraneous variables na makikita natin sa mga susunod na araw. At yung mga yan ay magpapatungkol sa isang proseso ng impeachment sa presidente na hindi nila inalaw mag-prosper. Diba? Ang dapat lang naman, form and substance. Yung evidence, bayaan mong pag-usapan. Sinarado ka agad nila. No? Kaya ako, ang appeal ko sa makabayan, huwag na kayong maglaro. Laro kayo ng laro. Ngayon, hindi nyo maintindihan kung paano kayo sasayaw sa inyong sinimulan. So,
ang akin, itong impeachment, apat, hindi ibig sabihin pagdami ng impeachment charges, ganun na lamang ang kasalanan ni Vice Presidente kasi yun ang binubuo nila. Titingnan po natin ano ang katotohanan dyan sa mga charges na sinabi. At ang tingin ko, ang pinakadiin dyan ay yung confidential fund yan sina Grace Piatos, etc. Klarado naman ho yan kung bakit gustong malaman kung sino si Grace Piatos. Ang ganda ng punto rito ni Profesora, no? Yung tungkol nga dyan sa impeachment na yan. Kung, siyempre, numbers game nga yan. So, nung nakaraang impeach si Sara Duterte, nung 19 Congress, umabot nga ng 200 plus yung mga bumoto bilang yun sa pag-impeach sa kanya. Pero this time around, medyo bumaba yung numbers. So, yung 1/3 na kailangang makuha para ma-impeach si Sara Duterte, medyo nanganganib. Dahil nga marami sa mga tukmol na congressman, yung nag-aalangan na bumoto, pumirma. Dahil nga yung nakaraan, di ba, sinapubliko yung mga pumirmang congressman para i-impeach si Sara Duterte at marami doon nalagas. So, itong pagkakataon na to ngayon, dahil nga nagdedeklara niya bilang pagtakbo sa 2028, mas malaking impact yun kapag makikita kung sino-sino yung mga tukmol na congressman na pipirma dahil nakita nila na nalagasan sila nung nakaraang 19 Congress. Pagpasok dito sa 20th Congress, nabawasan talaga sila. Kaya yung pagde-declare dito ni Sara Duterte, makaka-apekto yung ngayon dito sa impeachment dahil iniisip nila yung kanilang political career na pwedeng yun yung ikatalo rin nila dahil siyempre sa mga lugar na kanilang mga constituent, marami doon gusto si Sara Duterte maging presidente. At nakita rin ng mga kababayan natin kung paano nila binalahura yung impeachment ni Bongbong Marcos. Diba na doon pa lang sa Committee on Justice, pinatay na kagad. Sana man lang pinatawid nila hanggang doon sa plenary, pinag-usapan yung mga ebidensya bago sila humatol kung meron bang substance talaga yung impeachment ni Bongbong Marcos. Ang problema, wala pang pinipresent ng mga ebidensyang dapat, wala pang ebidensyang pinag-uusapan, pinatay kagad doon sa Committee on Justice na halata talaga na pinoprotektahan nila si Bongbong Marcos. At doon maraming mga congressman ang hindi natuwa sa ginawa ng mga kapwa nila kongresista. Kaya nag-aalangan na ngayon dito sa impeachment. Kaya yung pag-declare ni Sara Duterte, diyan na magkakaalamanan kung sino-sino talaga yung mga kongresista na i-impeach ulit si Sara Duterte at alam nila kung ano yung magiging consequence nun. Opo. At kayo po ba ay sumasang-ayon? Kasi in relation po dun sa issue ng impeachment din. Kasi nakapanayam kahapon ng media itong si Deputy Minority Leader Egay Erice at naitanong sa kanya kung sigurado ba na makakatakbo at ang sagot niya, itong si VP Sara at ang sagot niya, kapag na-convict daw si VP Sara dito sa impeachment, magagalit daw yung kanyang mga supporter which is sa mga survey nga, talagang mataas yung kanya nakukuhang grado, baka raw mag-gather pa ng public sympathy at kahit sinong Duterte ang lumaban ay manalo. Kayo po ba'y sumasang-ayon dito po, Prof? Alam mo, Admar, bilog ang bola. Hindi ako sumasang-ayon sa sinabi ni Congressman Erice, pero bilog ang bola. Hindi natin alam kung ano ang mangyayari sa mga susunod na araw. Ang definite ako, i-demolish nila si VP at ang time frame nila hindi nila mamadaliin, gagawin nilang 2 months na demolition. Kung titingnan mo yan, base sa kalendaryo ng Kongreso, napakahirap gawin. Kasi meron silang recess sa Marso, babalik sila ng Abril, magre-recess uli sila, tapos end na ng sinidye, no? Kung ang focus na lang nila ay impeachment at wala ng anti-dynasty, wala na ang lifting ng travel tax, wala na yung mga sinasabi ni Mr. Marcos na pagagaanin ang buhay ng Pilipino, ay yan ang
bantayan nila kasi diyan magagalit ang tao. Hindi na kay Inday Sara eh. Kasi galit na sila sa ginawa sa kanya at sa tatay niya. Pero yung appeasement na sinasabi na gagawin nitong administrasyon na ito, at sinabi na rin niya ni Congressman Sandro Marcos, no? O, paano ang legislative nila? Lahat na lang nakapokus sa impeachment. Di tama si Vice Presidente na ito ay isang personal na demolition job sa kanya. Hindi accountability. Kasi kung accountability yan, 125 plus 500 versus 1.5 trillion, hindi ko maintindihan yung mga bumabatikos kay Vice Presidente, mas binibigyan nila ng tuon yun. Eh kundi kung accountability, di sumunod kayo sa COA. Kaya nga ang parati kong sinasabi, kahit sa show ninyo, ibahin nyo yung joint resolution sa Confidential and Intelligence Fund. Kasi hanggat yaan ang batas, susunod at susunod ang mga liderato patungkol sa Confidential Fund. Kaya nga hindi natin maintindihan yung mga ibang nag-aakusa, di ba? Puro yan yung sa impeachment complaint, yan yung puro reklamo nila tungkol sa confidential funds ni Sara Duterte. At yan din ang gagamitin na sagot ng ni VP Sara pagdating sa impeachment. Yung sa confidential funds na yan na COA na mismo sumagot na wala naman talagang nilustay na pera base dun sa resolution na ibinibigay nila, di ba, na nakakuha pa ng mataas na grado yung Vice President pagdating nga sa pag-audit ng COA. So doon pa lang medyo malabo na yung sinasabi nilang paglustay ng pera ni Sara Duterte. Tapos yung sa impeachment naman na yan, umay na yung tao kasi last year pa yan, isang taon na yung tinatrabaho ng mga tukmol na congressman, ng mga dilawan, ng mga pintiawan, ng mga simpatizer ng NPA, pero hindi umusad dahil nga doon sa nilabas na resolution ng Supreme Court na pagbasura doon sa impeachment. Sa mga tao, sa mga mga kababayan natin, malinaw na doon na parang inakwit na ng batas na mali yung pag-aakusa nila kay Sara Duterte dahil nga Supreme Court na mismo nagsabi na mali yung ginawa ng mga tukmol na congressman pati yung mga nag-file na yon. So pamumulitika lang talaga yung kanilang ginagawa dahil nga ayaw lang nilang makabalik yung mga Duterte sa politika sa Malacanang dahil alam nila na sila yung magiging target ng Duterte, ng bagong Duterte administration. Hindi naman siya totaling masasabi mong paghihiganti, pero dahil sa sinakyan nila yung kamalian na kailangang ayusin niya ni Sara Duterte, eh talagang tatamaan sila at yan ang sisigaw nila yan malamang sa sa mga susunod na panahon. Yan ang isisigaw nila rito na gumaganti lang itong si Sara Duterte dahil sa mga inihain nila mga reklamo nung panahon ni Bongbong Marcos. Opo, nakikita nyo rin po ba, Prof, no, speaking of demolition din, yung posibilidad naman na hindi na basta-basta may babanat dito na iba pang mga grupo or yung mga kilala lang natin na mga grupo o paksyon ang babanat sa kanya dahil baka sasabihin na, ay, politika lang yan kasi nagpahayag na siya ng pagtakbo sa pagka-presidente. Mismo, Admar. Kaya nga sabi ko, this is a very, very good strategy. Kasi ang banat na nila dahil nag-declare, no? Ulit, sasabihin ko, ang declaration hindi ibig sabihin sigurado kang tatakbo. Ang declaration ay nagsasabi ka ng ganyan dahil marami kang aayusin. Sa Estados Unidos, merong Presidential Exploratory Committee. Yan ay nag-e-explore, tatakbo ba ako o hindi, bago talagang maghayagan, no? Itong ginawa ni Inday Sara, nag-declare siya ng intention niya na tatakbo, no? Hindi ibig sabihin niya na talagang tutuluyan, maghahanda.
Kaya ako'y natutuwa dahil may 28 months. Ano ba ang tradisyonal? Usually yan 18 months before election day. O edi may sobra akong 10 months para maayos ang kanyang planong tumakbo. Yan yung kay Vice Presidente, maayos niya, no? At makikita natin diyan, wala siyang partido, wala siyang pera, wala siyang line-up, wala siyang Vice Presidente, wala siyang kandidato sa House, sa House, sa Senate, at saka sa local government. Kailangan mo yan para sa presidential campaign, no? At dahil iba ang politika niya, mamimili at mamimili. Kanino ba ako tatayo? Sino ba ang dadalhin ko? May isa na nag-suggest itong agang ito, no? Na may sisterhood kami sa Davao. Pwede pa maging safe zone yan ni Inday Sara? May mga ganun. So, may mga individual na nagsasalita na, may mga individual na nagpaparating na sa kanya na pasensya ka na, nakapirma kami dun sa una, pero napilitan lang kami, pwede ba kami pumunta? Kung pupunta ka at tatawid ka, anong partido? Ito yung mga realities on the ground na kailangan maiayos. So napakahalaga na makonsolidate yung kanyang grupo, yung mga Duterte, at papalakas. Iba pa yung may additional dahil alam naman natin ang politika is additional. Whether you like it or not. So, tama nga naman, di ba? Kaya marami natatakot ngayon kay Sara Duterte. Yung sinasabi ng Makabayan Black, yung mga sympathizer ng NPA, na nananakot nga raw si Sara Duterte. Pero yung pananakot kasi ni Sara Duterte, hindi directly, dahil nga wala siyang partidong hinahawakan, hindi nila alam kung sino yung pwede nilang lapitan para maging padrino. Para kung sakasakaling manalo si Sara Duterte, kumbaga yun yung pwede nilang gamitin para, alam nyo yun, yung mahinga nila ng tulong para hindi sila balikan nito ni Sara Duterte. Since wala nga hawak silang partido, itong si Vice President Sara Duterte, clueless sila kung ano yung igagalaw ngayon ni Sara Duterte pag siya ay nakaupo na sa Malacanang. Kaya ganyan na lang yung takot nitong mga sympathizer ng NPA, tsaka ng mga Dilawan, ng mga Pinkyawa, yung mga loyalista ni Marcos. Clueless sila ngayon dito kay Sara Duterte. Kaya yung ginagawa niyang strategy na to, ito yung nagpagulo talaga sa mundo ng politika ngayon. Kasi nga, kung yung hindi pa siya nagde-declare, medyo naaaning na sila eh. Lalo pa nga yung nag-declare na si Sara Duterte. Kaya yung mga kalaban niya ngayon, nagkukumahog na gumawa ng paraan para ibagsak itong si Sara Duterte. Pero yun nga, dahil nga naunang gumalaw si Sara Duterte, siya na ngayon ang nagkokontrol ng politika pagdating sa 2028, at yan pa ang masaabangan natin dahil habang lumalapit na yung 2028, o I mean yung pagpapile ng candidacy ni Sara Duterte, kasi nga sabi ni Profesora dito, hindi naman ibig sabihin nag-declare na si Sara Duterte 100% na yung kanyang takbo. Kumbaga yung ito testing pa lang. Although yung sa survey, 'di ba, mataas siya. So pwede nang one step ahead na siya dun sa mga makakalaban niya. Ngayong pag-declare niya ng maaga bilang posibleng presidente sa 2028, isang malaking hakbang ulito para malaman niya kung ano yung pwede pang igalaw ng mga kalaban niya. At yun ang gagawin niyang, kumbaga, i-capitalize niya ngayon yung pagiging clueless ng mga kalaban niya. Doon niya ngayon ibabaling yung kanyang atensyon para mas lalo pa niyang lugbukin yung kanyang mga kalaban sa 2028. So abangan natin sa mga susunod na araw kung ano pa talaga yung magiging reaction pa o yung magiging galaw nito ni Sara Duterte sa mga igagalaw din ng kanyang mga kalaban pagdating sa 2028. So hanggang dito lang po muna. Maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.